Nang mahirang si Miyaka bilang kinatawan ng Suzaku, nalaman niya sa kanyang sarili na nahuhulog na ang kanyang kalooban sa pinapakitang pangangalaga sa kanya ni Tamahome. Samantalang si Hotohori naman ay hiningi na ang kanyang kamay upang maging kabiyak ng buhay ng emperador. Hindi nagtagal at hindi na napigilan ni Miyaka ang kanyang sarili na ipaalam niya sa binata ang kanyang tunay na damdamin. Dahil mahal kita! Bakit ko nasabi yun? Nawala ng malay si Miyaka dahil sa taas ng kanyang lagnat. Sanga-sangang damdamin. Miyaka. Patawarin niyo ako. Kasalanan kong lahat ng nangyari. Tamahome, anong nangyari sa inyo sa labas ng palasyo? Mag-iingat ka. Sa iyong isasagot sa akin. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Sagutin mo ako! Hindi na mahalaga yon. Mahalaga yun! Hindi mo ba alam na mahalaga sa akin ang sagot mo dahil mahal na kita! Iniligtas ko lang si Miyaka sa mga masasamang tao. Kamahalan, mahinang-mahina po ang kalagayan ng Suzaku ngayon. May palagay akong naging mabigat sa kanya ang tungkulin ng isang Suzaku. Mukhang napagod siya ng husto, lalo na nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang katawan at pag-iisip ang nakataya dito. Maaaring gumaling ang kanyang katawan, subalit ang kanyang pag-iisip ay... Maaaring hindi na gumaling. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak. Mama, Kuya Kenny... Ang nais niya, makabalik na sa kanyang sariling mundo. Tamahome, Noriko. Po? Tayo na sa labas. Kailangan may gawin tayo para sa kanya. Dahil baka kung anong mangyari kay Miyaka. Sa kasong ito, sa palagay ko'y dapat ibalik na natin siya sa pinanggalingan niya. Huwag ka magbiro, Noriko! May katwiran siya. Subalit sinong nakakaalam ng daan? Si Taikun! Si Taikun? Tama. Si Taikun ay isang dakilang guro na naninirahan sa bundok ng Taikyoku. At siya ring nagbigay sa atin ng aklat ng langit at lupa. Maaaring alam niya kung paano maibabalik si Miyaka sa kanyang mundo. Iniuutos ko! Dalhin niyo sa akin ang aklat ng langit at lupa! Opo, kamahalan! Mahalaga sa akin ang sagot mo dahil mahal kita! Patawad, hindi tayo pareho ng nararamdaman. Tamahome. Teka, nasan ako? Oo nga pala, nasabi ko kay Tamahome na nakakahiya. Paano ko pa siya mahaharap ngayon? Ngayong alam kong hindi niya pala ako mahal. Sino yan? Miyaka, Hotohori? kumusta na? Okay, medyo napagod lang ako. Huwag kang mag-alala, Miyaka. Nakahanap na kami ng paraan para maibalik ka sa iyong mundo. Talaga? Kailangan lang nating pumunta kay Taikun. Kay Taikun? Upang maibalik ka sa iyong mundo, wala nang ibang paraan kundi pumunta sa bundok ng Taikyoku, kung saan nakatira si Taikun. Walang nakakapunta sa bundok na ito, maliban sa 7 tagapagtanggol ng Suzaku. Malayo ang lugar na yon, pero sa tulong ni Tamahome at Noriko, dadalhin kita doon. Pero pag nawala ako, hindi ba malalagay sa panganib ang buong imperyo ng Conan? Ako nang bahalang mag-alala tungkol sa imperyo ng Conan. Ang mahalaga ay mapabuti natin ang iyong kalusugan ngayon. Hotohori. Pero sana, ipangako mo muna sa akin. Ipangako? Pag mabuti na iyong kalusugan, ipangako mo sa akin na magbabalik ka sa aming mundo, Miyaka. Para sa imperyo at sa aking kapakanan. Hotohori. Talaga palang mahal niya ako. Sayang, babalik na ako sa aming mundo.
At doon, makakalimutan ko na si Tamahome. Kailangan ko nga palang humingi sa kanya ng paumanhin para sa mga nasabi ko ng isang araw dahil inabala ko siya ng gusto. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, Tamahome! Hindi mo dapat binaliwala ang pag-ibig ni Miyaka! Pwede ba huwag ka maingay? At saka ano bang pakialam mo? Buhay ko to! May pakialam ako sa buhay mo! Dahil pag wala akong ginawa, hindi na ako mapapansin ng emperador kahit kailan! Humingi ka ng paumanhin kay Miyaka habang naglalakbay tayo! Tapos paibigin ko naman ang emperador sa akin. Masahol pa ang asal mo kaysa kay Cleopatra! Ano ngayon? Dapat panindigan mo ang ginawa mong pananakit sa damdamin ni Miyaka. Mahal mo rin naman siya, hindi ba? Kayo, pati ng emperador, pinagseselosan mo. Nakakahiya. Ako? Nagsiselos? Bah, hindi yata. Hindi ko pa masyadong kilala yang si Miyaka para mahulog na lang ang loob ko sa kanya. At isa lang ang minamahal ko at yan ay ang pera. Kawawa ka naman dahil wala sa bokabularyo ko ang salitang selos. Wala ba talaga? Kamahalan, sigurado ba kayong hindi nyo na kailangan ng mga tagapaglingkod? Hindi na. Ako ang pinuno ng imperyong ito. Kaya maaari akong pumunta kahit saan ko man naisin. Kahanga-hanga pong kahit na pangkaraniwan ang inyong pananamit ay hindi pa rin ito may tagong inyong kakisigan. Hindi ko talaga may tatago ang katotohanan, hindi ba? Kung hindi lang sana siya bilib sa kanyang sarili, baka... Bubunutan ko ng kilang dalawang to eh! Kayo naman ang bahala, Pepe. Maaari mo nang tanggalin niya ng iyong balakal. Nakakahiya. Anong sasabihin ko? Naman, masyadong tahimik. Dapat siguro may sabihin ako nakakatawa. Anong tawag sa dalawang hari at dalawang reyna? E di 2 pairs? Nabinat yata ako kasi naman hindi pa ako dapat magbiyahe ng malayo. Miyaka, Ikaw pala yan, Noriko. alam ko na tumataas na naman ang lagnat mo. Hayaan mong pagpayuhan mo na kita. Ha? Alam mo ba na may maliit na bukal sa gitna ng gubat na to? Ang sabi nila nakakapagpagaling daw ang tubig mula sa bukal na yun. Bakit hindi mo subukan? Baka doon bumuti ang pakiramdam mo. Talaga? Salamat ha. Ang bait mo naman pala. Huwag mong sasabihin sa kanila kung saan ako nagpunta ha. Akong bahala. Ano bang kasalanan ko sa'yo, Noriko? May pinasasabi si Miyaka. Tagpuin mo raw siya sa bukal sa gitna ng kakahuyan. Ano, ba't ko gagawin yun? Kung maginugang talaga, hindi mo ipapayang isang dalaga. Di ba? Eto pala. Pag magaling na ako, hindi na ako magiging pabigat sa kanila. Natagpuan ng nahirang na Suzaku ang isang maliit na bukal sa gitna ng gubat at tinanggal ang kanyang kasuotan. Nilalagnat na rin ako gaya ng kanilang Suzaku. Nang masugatan ang kanilang Suzaku, nabahiran din ng dugo ang uniforme ko. Nabasa rin ako nang mahulog ang Suzaku sa lawa. Lahat ng nangyayari sa Suzaku ay nangyayari din sa akin. Ang sarap magbaba dito. Ang init ng tubig. Sasabihin ko na lang na napadaan lang ako dahil hindi pa ako makatulog. Oo, ganun na nga.
Miyaka! Miyaka! Tumabi ka! Tamahome! 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 Nasaan na siya? Pagkapatay na si Tamahome. Nakain ng malaking ahas si Tamahome! Patay na siya! Buhay ako, hindi pa patay. Tamahome? Ito ba ang sinasabi mong malaking ahas? Isang piraso lang itong kahoy na lumulutang-lutang eh. Ganun ba? Pasensya ka na ha? Wala naman ako nakita eh. Pagkakataon ko na. Humingi ka ng paumanhin sa kanya, Miyaka. Sabihin mong nagbibiro ka lang nang sinabi mong mahal mo siya. Sige na, Miyaka. Patawad! Patawarin mo ako dahil nasaktan kong damdamin mo nang hindi ko sinasadya. Noon lang kasi ako nasabihan ng isang babae na mahal niya ako. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko nga alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo noon eh. Sa loob ng 17 taon, wala pa akong ibang naisip kung hindi pera. Yun lang at wala nang iba. Hayaan mo, hindi ko pa rin tatalikuran ang tungkulin ko sa'yo. Sasamahan kita kay Tycoon. Sana tuluyan ka ng gumaling. Tamahome. Noriko! Ang mahalaga nakarating siya, hindi ba? Ang ibig mong sabihin... Nakalaman na palang lahat! Maraming salamat! Tumigil ka nga at nababasa ako. Ang saya-saya ko! Akala ko nung una ay galit sa akin si Tamahome, yung pala hindi! Walang titib! Lalaki ka pala! Mabuti nga at nalaman mo na rin. Oo, lalaki ako. Wala ka namang pakialam doon. Meron. Hindi ko maintindihan. Lalaki ka pero gusto mo si Hotohori na lalaki din. Pati si Tamahome gusto mo agawin? Hindi mo ba alam na pagdating sa pag-ibig pantay-patay na tayong lahat? Naku, pag di ka ba naman nakapagpigil, oo? Hindi ko na tuloy alam kung makakarating ako kay Tycoon ng matiwasay. Siya pala ang nahirang nasusako ha. Tingnan natin. Hindi mo ako maaring maabot ng hindi mo na dumadaan sa aking mga pagsubok. Ay, pagod na ako. Kailan ba talaga kami makakarating sa bundok ng Taikyoku? Naman, gusto ko nang umuwi sa bahay namin. Namimiss ko ng mama ko. O sige, manananghali tayo sa susunod na baryo. Ay naku, ayoko na ngawit ng pangako sa kakanguya ng pagkain. Mabuti naman, naubos mo na ang lahat ng pagkain eh. Maawa ka naman sa kanya, may sakit na nga eh. Oo nga pala, nasa si Hotohori? Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Hindi bale, hahanapin ko na lang. Hotohori? Hotohori, anong ginagawa mo dyan? Wala naman. Tinitingnan ko lang ang bundok. Sa tuwing nakakakita ako ng ganitong tanawin, nawawala ang aking mga suliranin. Sorry ha, nakalimutan ko na bilang emperador, marami ka nga palang tungkulin na ginagampanan. Karoon din ako noon, bago ako makarating dito sa mundo nyo, wala akong inisip kundi yung entrance exam ko sa college.
Araw-araw nagsisikap ako para makapasa sa mahirap na pagsusulit. Gusto kong matuwa sa akin ng mama ko. Dahil para sa nanay ko naman ang ginagawa ko eh. Nanay? 14 na taon ako noon na mamatay ang aking ama. At ako na ang humalili sa kanya. Bata pa ako noon, kaya't ang aking ina nagpatakbo ng lahat ng nararapat gawin upang maayos ang pamamahala sa imperyo. Hindi nagtagal at iniwan niya na rin ako. At sa aking puso ay naghari ang matinding kalungkutan. Marami akong tagapaglingkod at mga ministro na tumutulong pa rin sa akin. Subalit hindi pa rin maalis ang lungkot sa aking puso hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na para bang isang ibon na nakakulong sa isang malaking hawla. Alam mo, Hotohori, pwede ka namang lumipad ngayon eh kung gugustuhin mo lang. Pwede kang makawala. Ha? Kaya ngayon, hindi ka na dapat malungkot. Napakabuti mo, Miyaka. Palagi kang masayahin. Malaya. Puno ng sigla. Naman, bakit ganito? Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Sana ikaw na ang makasama ko sa habang buhay. Makikita mo sa akin, Miyaka! Ano bang problema mo, Yuriko, at galit na galit Akala ko pa ka? naman kaibigan kita, yung pala isa kang ahas! Tamahome, Palagay ko'y ito na ang tamang pagkakataon. Ngayon ko malalaman kung makakapasa sila sa aking mga pagsubok. Naiwagang salamin ng pagbabago. Ipakita mo na sa kanya ngayon ang kinatatakutan niyang anyo. Miyaka, sandali! Pwede ba antayin mo naman kami? hindi naman ako madadapa eh. Halika na, matigas kasi ulo mo eh. Nakitaan mo ako! Wala naman ako nakita eh. Sinungaling! Hindi ba ganito rin ang nangyari nung isang araw sa bukal? Ano ngayon? Kahit pumarada ka pa sa harap ko, hindi pa rin kita papansinin. Dahil masyado ka pang bata sa aking paningin. Akala mo kung sino ka! Noriko, wala ka bang napapansing kakaiba ngayon? Wala naman. Sa palagay ko nga ay bagay na bagay tayong dalawa. Hindi yan ang tinutukoy ko. Nakapagtataka. Parang naging maulap ang dinadaanan natin. Oo nga no. Napapansin ko na parang paikot-ikot lang tayo dito sa lugar na to. Kamahalan, si Miyaka. Biglang kumapalang ulap sa dinadaanan ko eh. Hindi ko na siya nakita. Ano? Bakit gano'n na ugali ni Tamahome? Mabuti pa si Hotohori, hindi ako sinasaktan ng ganito. Ha? Nasaan na kaya sila? Teka, naligaw na yata ako ah. Ha? Alam ko ang amoy na yun ah. Hindi ko makakalimutan na amoy ng fillet steak na may kasamang cream sauce, tapos vegetable soup at saka tuna salad. May naaamoy din ako spaghetti with meat sauce. At ang panghuli, ang panghimagas sa blueberry sherbet. Tama ako! Pagkawalan niyo ako! Ano ba? Maligayang pagdating sa mundo ng salamin, Miyaka. Teka, sino ka ba? Ang hindi niya alam, may isa pang Suzaku no Miko na nagtatago sa likod ng salamin. Isang Suzaku na kakaiba sa kanya. Bahagya itong ngumiti at sinabing, Masyado ka na yatang nagiging swapang. Nahihiya na tuloy ako sa sarili ko. Ha?
Miyaka ay nahirang bilang kinatawan ng Suzaku. Sa tulong ni Hotohori, ipinatawag nila ang lahat ng nangunguna sa literatura at pakikidigma. Si Miyaka, ang nahirang na Suzaku para sa imperyo ng Conan, ay dinapuan ng matinding karamdaman dahil sa mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Kaya ipinasya ng emperador na si Hotohori na ibalik si Miyaka sa mundong kanyang kinagisnan. Kasama sina Tamahome at Noriko, naglakbay silang apat upang magtungo sa bundok ng Taikyoku at makipagkita kay Taikun, isang matandang ermitanyo at pinaniniwalaang may alam ng daan pabalik sa mundo ni Miyaka. Habang daan, nagkaroon ng malaking pagtatalo sina Miyaka at Tamahome. Sa galit ni Miyaka, iniwan niya ang binata at sa kanyang pag-alis, napunta si Miyaka sa isang mahiwagang daigdig. Doon nakilala niya ang isa pang Miyaka, isang kakaiba at masamang anyo ni Miyaka. Buhay man ang kapalit. Para ka palang patay gutom kung kumain. Talagang kinahihiya kita. Sabihin mo sa akin, sino ka ba? Ako ay ikaw. Hindi mo ba nakikita? O sadyang mapuro lang utak mo? Anong sabi mo? Ikaw ay ako? Paano naman nangyari yun na ikaw ay magiging ako? Naman, nakakalito. Ah! Miyaka! Miyaka! Tamahome! Hindi ikaw ang kailangan nila. Maiwan ka na lang dito at kumain hanggang gusto mo. Teka, sandali! Ilabas mo ako dito! Ano ka, Hilo? Sana pinili mo na lang si Hotohori. Mas maigi pa siya kaysa kita Mahome. Mahal ko si Hotohori at ako mag-aalaga sa kanya mula ngayon. Ayoko nang bumalik sa mundong inalisan ko at kinabibilangan mo ngayon. Ako na magiging Suzaku at mahihirang na dalaga sa banal na templo. Pagkatapos, mamahalin ako ng lahat ng tao. Kaya dyan ka na lang muna at panoorin mo ko. Ha? Sandali! Huwag mo akong iwan! Ilabas mo ako dito! Walang nakakakita sa'yo at nakakarinig ng iyong tinig mula sa kabilang bahagi ng salamin, Miyaka. Kung ikaw nga ang tunay na Suzaku, patunayan mo. Subukan mong kumawala sa kapangyarihan ng aking mahika. Sino yan? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Nakakain siya ng marami kahit na marami pa rin siyang iniisip na suliranin. Kamangha-mangha! Nakita mo na ba siya? Hindi. Miyaka, saan ka nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap. Namasya lang. Nag-alala ka ba sa akin, Tamahome? Ha? Hindi naman. Ano ba? Huwag ka masyadong lumapit kay Tamahome! Natutuwa ako't ligtas ka. Mahal ko! Ha? Pasensya ka na, mahal ko. Miyaka! Anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa to sa akin? Bakit, Noriko? Meron ka bang gustong sabihin sa amin? Anong ibig mong sabihin? Mabuti pa, kalimutan mo nang nararamdaman mo para kay Hotohori. Lalaki ka naman, di ba? Di magpakalalaki ka? Ikaw? Isang lalaki? Ha? Hindi ka nagbibiro? Hindi mo dapat sinabi yun! Wala bang nakakalam na sikreto ko! Hindi ako makapaniwala. Meron pa palang nilalang na mas makisig at mas maganda pa sa akin. Hindi siya ang totoong ako, Tamahome Hotohori! Ano ba? Naman, hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo nakakahalata? Sumama ka
sa akin, Hotohori. Hayaan mo muna sila. May sasabihin ako sa'yo. Miyaka, tungkol saan? Kalimutan na natin. Wag na tayong tumuloy kay Tycoon. Kalimutan na natin siya. Ha? Ano ka mo? Ayokong bumalik sa mundo namin nang hindi kita kasama. Ayokong bumalik na nag-iisa. Diba sabi mo mahal mo ko? Ikaw talaga ang tunay kong minamahal. Hindi yan ang totoong Miyaka! Saklolo! Nilabas niyo ako dito! Ha? Miyaka? Sigurado ko, narinig ko ang boses ni Miyaka. At ang isang nagpapanggap na nahirang ng Suzaku ay nasa aktong hahagkan ng binata. Sabihin mo, sino ka bang talaga? Ano ka ba? Ako si Miyaka. Kilala ko si Miyaka at alam kong hindi niya gagawin ang mga pinaggagawa mo ngayon. Sabihin mo, sino ka bang talaga? Mag-iingat ka sa kanya, Tamahome. Saan mo tinago ang tunay na Miyaka? Ako pa rin ang tunay na Miyaka. Isang Miyaka na may bahid na kabuktutan. Maging si Miyaka hindi alam na ako'y nananatili sa kanya. Tama, ako nga siya, ang walang pakialam at irresponsableng bahagi ng aking sarili. Ano man ang kanyang sabihin, ano man ang kanyang gawin, sinasalamin lang niya ang isang bahagi ng aking naiisip kung minsan. Palibhasa makitid kasi yung pag-iisip niyo. Hindi niyo ba alam na inilalahad ko sa inyo ang aking pinakasaloobin? Tumigil ka na! Tamahome! Hotohori! Teka, unti-unti nang nawawala ang aking kapangyarihan. Ang salamin na ito ay humihigop ng inyong kapangyarihan at binibigay sa akin upang ako'y lalong lumakas. Para sa inyong kaalaman, ang inyong pinakamamahal na si Miyaka ay nasa loob ng salamin na ito. Nasa salamin si Miyaka. Nandito kayo para ipagtanggol ako. Si Miyaka, hindi ba? Wala naman sigurong masama. Kung mapapasakin ang inyong kapangyarihan para hindi na kayo napagod. Ano sa palagay mo, Miyaka? Tumigil ka na! Bakit hindi mo ako pigilan? Yan ay kung kaya mo. Binibini ng Suzaku ng Conan. Anong dapat kong gawin ngayon? Paano ko siya mapipigilan? Miyaka, Patunayan mong karapat dapat kang mahirang bilang Suzaku. Isang Miyaka na may bahid ng kabuktutan. Maging si Miyaka ay hindi alam na ako'y nananatili sa kanya. Tama. Kung siya nga ay bahagi rin ng tunay na Miyaka. At siya'y nananatili sa akin. Kailangan... Kailangan... Hindi na ako magpatuloy pa.
Imposible. Alis na! Ano bang nangyayari sa akin? Ang kapangyarihan ko nagbalik na. Tamahome! Noriko, Mabuti na lang at dumating ako para iligtas kayo. Tamahome, may dinaramdam ka ba? Ayos lang ako. Binabati kita, Emperador. Ang galing ng ginawa mo kanina. Tayong dalawang dapat batiin. Kaya mo pa ba? Ha? Hotori! Tingnan nyo! Miyaka! Miyaka, ano nangyari sa'yo? Bakit siya nasugatan? Nakita ko ring nasugatan ang dibdib ng huwad na Miyaka bago ito naging halimaw. Sinugatan niya ang kanyang sarili para matulungan tayo. Miyaka! Gumising ka! Miyaka! Miyaka! Miyaka, gumising ka! Miyaka! Gumising ka! Naririnig ko ang mga boses nila. Nasaan ako? Ano bang nangyayari sa akin? Alam ko na, sinugatan ko pala ang sarili ko. Bakit niya nagawa ang ganon? Ngayon lang ako nakakita ng babaeng katulad niya. Nag-aaksaya lang kayo ng laway. Akala nyo ba sa katatawag nyo ng pangalan niya ay magpapagaling nyo siya? Pero hindi namin alam kung paano. Pwede ba? Tumalikod muna kayong dalawa. Ano bang balak mong gawin? Tatanggalin ko ang pang-itas niya para magamot ang sugat niya. Teka. Hindi ba lalaki ka rin tulad namin? Pusong babae naman ako. Ako na ang bahala dito. Medyo malalim ang sugat niya. Bakit niya nagawa ito sa kanyang sarili? Maayos na ba ang lagay niya? Oh, gabhok na lang ang layo ng sugat sa kanyang puso. Nasa kanya na kung gusto pa niyang mabuhay. Ayaw pa rin tumigil ang pagdugo. Dapat may gawin na tayo. Miyaka, buksan mo na ang mga mata mo. Pakiusap, Miyaka. Huwag kang susuko. Patawarin mo ko. Hindi naging mabuting ginawa kong pagtrato sa'yo. Tingnan nyo, mukhang lumalala pa siya. Noriko, sabihin mo, anong pwede natin gawin? Kung may bibigay lang sana natin ang ating dugo sa kanya. Pero walang paraan para magawa yon. Wala na akong marinig. Wala na akong makita. Ganito pala kapag malapit ng mamatay. Di wala man lamang akong nagawang kabutihan para makatulong sa mga taong kapuspalad. Naging maramot takot na wala ng silbi. Tuluyan na akong magiging malaya kapag tumuntong ako sa lugar na yan. Miyaka! Si Julie! Miyaka! Saan ka ba talaga nagpunta? Ewan ko. Basta ang alam ko na iwan ako sa mundong pinuntahan nating dalawa. Sabi na nga ba malalim ba ang sugat na ginawa mo sa iyong dibdib? Teka, Julie. Paano mo naman nalaman? Miyaka, bumalik ka na sa kanila. Hindi ko kaya.
Malakas ang kutob kong hindi na ako makakabalik sa kanila ngayon. Bakit hindi? Huwag ka munang sumuko! Bumalik ka para sa akin! Miyaka! Hindi ko man lang mailigtas ang buhay ni Miyaka. Napakaliit pala ng kapangyarihan ng isang emperador. Gagawa ko ng paraan para makabalik ka sa kanilang mundo, Miyaka! Huwag ka munang sumuko! Sorry, Julie. Hindi ko na kaya. Maraming malulungkot kapag narinig ka nilang magsalita ng ganyan. Pakinggan mo sila. Wala ka bang naririnig? Ha? Hindi mo ba naririnig ang mga taong nagmamalasakit sa'yo ng gusto? Kailangan niya ng dugo. Kung dugo ang kailangan niya, ibibigay ko sa kanya ang dugong dumadaloy sa aking ugat. Mabuhay lang si Miyaka! Ibibigay ko sa iyong buong buhay ko. Mabuhay ka lamang, Miyaka. Miyaka! Mabuhay ka! Bumalik ka na sa amin, Miyaka! Huwag mo kaming iwan, Miyaka! Kung ganon, hindi na ako aalis. Miyaka! Sige, Julie, babalik na ako. Tumigil na ang pagdugo! Miyaka! Tamahomi. Otohori. Noriko. Buhay pa ako? Oh. Oo, ikaw na nga yan, Tamahomi. Akala ko talaga iniwan mo na kami. Tinakot mo kami. Mabuti na lang. Ang isang katulad mo na may konting sayad tapos parang karpintero kung kumain, eh hindi talaga madaling mamamatay. Bleh! Wala ka pa rin pinagbago, Noriko. Hindi mo ba alam? Nag-alala rin sa'yo ng husto si Noriko. Oo, alam ko naman yun eh. Narinig ko kayong lahat kanina. Alam ko rin na utang ko sa inyo ang buhay ko ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang nahirang na Suzaku ay iniligtas sa tiyak na kamatayan ng kanyang mga kaibigan. Kung ganon, ang nahirang na Suzaku ay si Miyaka. Kasalukuyang nasa bundok ng Taikyoku ang nahirang na Suzaku kasama ang kanyang 3 tagapagtanggol. Ano ito? Nagbago ang itsura ng paligid. Nakita ko nang pinatunayan mo ang iyong sarili sa akin. Sino yan? Ako ang taong matagal nyo nang hinahanap. Kung ganon, ito na pala. Ang Taikyoku. Maligayang pagdating niya ka. Hindi. Nahirang na Suzaku pala. Siya na ba si Taikun? Pinatunayan mo sa iyong 3 tagapagtanggol na ikaw ay karapat-dapat maging Suzaku at gayon din naman sila sa iyo. Ngayon ay ituturo ko na sa inyo kung paano makakabalik sa kanyang mundo ang nahirang na Suzaku.